Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Qiyamatul Kubra, yung mismong araw ng paghuhukom. At yatalakay na natin yung pag-ihip sa sur. Na dito nga magsisimula yung ito na yung hudyat ng pagdating ng araw ng paghuhukom. At ito ay dalawang pag-ihip. Ngayon merong usapin, ano ang pagitan ng dalawang pag-ihip na ito? Gaano kahabang panahon ang pagitan ng pag-ihip na ito, insyaallah. وقد جاءت الأحاديث النبوية musriha bin nafkatain. So dalawang ihip nga ang tinutukoy sa mga hadith. Iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abu Hurairah na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafkataini arbaun. Ang pagitan daw ng dalawang pag-ihip ay 40. Ang pagitan ng bawat pag-ihip ay 40. Qalu ya Abu Hurairah, 40 yawman. So nagtanong yung mga kasama ni Abu Hurairah, ano itong tinutukoy na ito na 40? Ito ba ay 40 araw? Abait, sabi niya. So kumbaga kinukwento ni Abu Hurairah, ito, inilahad niya yung pag-uusap nila ng kanyang mga kasama. Hindi raw siya sumagot. Qalu 40 syahra, qala abait. Sasabi ni Abu Hurairah, hindi rin siya sumagot. Qalu 40 sana, ganun din, qala abait. So hindi siya sumagot. Basta nalalaman lang niya 40. So ganito rin yung hadith tungkol doon sa, naalala niyo di ba yung mas mainam na maghintay yung tao ng 40. Ano yun? Bago siya dumaan sa harap ng di baling maghintay siya ng 40 kaysa dumaan siya sa harap ng nagsasala. Di ba kung saan nagsusunod doon tao, bawal siya nga apak doon. So di baling maghintay siya ng 40. Wag lang niyang apakan o kumbaga wag lang siyang dadaan sa harap ng nagsasala. Wala rin tukoy na oras o panahon. So tinutukoy din dito, wala rin tukoy na oras o panahon ng pagitan nila. Si Allah na ang pinaka nakababatid at nakaalam tungkol dito. At gayon din sa Sahih Muslim, iniulat ni Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Narinig niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, thumma yanfukhu fis-sur o thumma yunfakhu fis-sur. At pagkatapos ay iihipan ang trumpeta o yung tambuli. Fala yasma'uhu ahadun illa asgah laytan. So wala raw makakarinig nito liban na lamang na ipipihit niya ang kanyang ulo, warafa'a laytan. At kumbaga iangat niya rin ang kanyang ulo ng nakapihit. Fa'awwal man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibilihi. Natalakay na natin ito nung nakaraan. Nang una raw makakarinig nito ay ang tao na inaayos niya yung inuman ng kanyang mga camel. Fayasuk o fayusak, at siya ay mawawalan ng malay o mamamatay. Fayasakun nas, at mamatay ang mga tao. Thumma yursilullahu, at pagkatapos ay ipapadala ni Allah. O kala, yanzilullahu mataran, at pagkatapos ay ipapadala ni Allah ang ulan. Kaannahu at-tal, ng ulan na ito ay katulad ng kumbaga yung tal, ambon o kaya hamog. Hindi siya yung katulad ng ulan na yung kasayyibin minas sama sa Suratul Baqarah. Yung tal, kumbaga mahinang ulan lang, kumbaga ambon. Kumbaga yung tal o dhil. Magpapadala si Allah either kumbaga hamog o anino, lilim. So ganun na kumbaga sa
ano nga kung sa konteksto, di ba, halos may pagkakatulad yung anino at yung hamog na nababawasan nito yung visibility, di ba? At si Nu'man, binabanggit dito, si Nu'man yung narrator, yung nga, asyaku, kumbaga, na hindi siya tiyak kung ano ba yung narinig niya, at-tal o ad-dil, kasi magkasintunog halos yung tal o yung dil. Yung tal, yung hamog, o yung dil, yung anino. Fatunbitu minhu ajsadun nas. At sa pamagitan ng pagdaan ng hamog na ito o ng anino na ito, ay tutubo yung katawan ng mga tao. Thumma yunfaku fihi ukhra. At pagkatapos ito ay ihipang muli ang sur ng pangalawang ulit. Faidahum qiyamu yandurun. Pagkatapos ito sila nga ay mga tatayo na nakatingin, katulad ng binabanggit sa Suratul Nazi'at. Wa akhraj al-Baihaqi bi sanadin qawi an Ibn Mas'ud mawqufan, iniulat ni al-Baihaqi sa malakas na sanad mula kay Ibn Mas'ud, at ito ay iniulat na kumbaga mawquf. Thumma yaqumu malakas sur bainas samai wal ard. At tatayo raw ang anghel, kumbaga na yung anghel na yun siya yung itinalaga sa sur. Sa pag-ihip dito, fayanfukhu fihi, at iihip siya dito sa sur. Wasuru karnun, at ang sur nga ay sungay. Fala yabka khalqun fis samawati wala fil ardi illa mata illa man syaa rabbuk. At walang mananatili na sino mang nilikha sa kalangitan at sa lupa, liban na lamang na mamamatay, liban na lamang sa gustuhin ng iyong Panginoon. Thumma yakunu bainan nafkhataini ma syaa Allahu an yakun. At ang pagitan ng dalawang pag-ihip na ito ay anumang naisin ni Allah. Ibig sabihin yung haba ng panahon na mangyayari. Katulad nung binanggit ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Again din, warawa Aus bin Aus al-Thaqafi an Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Iniulat ni Aus bin Aus al-Thaqafi mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna afdala ayyamikum yawmal jumu'ah. Tunay na pinakamainam sa mga araw ninyo ay ang araw ng Jumu'ah, fihi as-sa'katu wa fihi an-nafkha. Narito ang kumbaga pagkamatay ng lahat, yung sa'ika, o yung sa'ika pala, yung fihi sa'ika wa fihi an-nafkha. Naririto ang pagkamatay ng lahat at naririto ang pag-ihip sa trompeta. Wa qad akhrajahu Abu Dawud wal Nasa'i wa Ahmad wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wal Hakim. So lahat ng ito ay nagulat sa hadith na ito bilang sahih. Wa qad rajaha hadha alladhi dallat alayhi hadhihi al-ayat wal ahadith allati saknaha jam'un min ahli al-ilm. So itong mga hadith na ito ay kumbaga tumutukoy sa kumbaga pagtitipon ng mga scholar sa pagiging tama ng kumbaga ito yung napagkasunduan nila na ito yung pinakatamang pag-unawa sa usapin na ito. Kabilang sa kanila si Imam Al-Qurtubi, Ibn Hajar Al-Asqalani at iba pa. Wadahaba jam'un min ahli ilmi ila annaha thalathun nafakat. At syempre meron pang ibang mga scholar ang naniniwala na merong tatlong pag-ihip. Wahiya nafkatu al-faza. Yung unang sinasabi nilang nafka kasi tatlo, di ba? Kung sa dalawa lang, na, which is yun ang malinaw sa Quran, at yun naman talaga ang nagtitipon dito ang mga scholar sa mga pananaw. So merong tatlo. Nang una dito, nafkatul vasa, yung nafka o pag-ihip na katatakutan ng mga tao. Wa nafkatus sa'ak, at yung nafka ng pagkamatay ng mga tao, at nafkatul ba'ath, pag-ihip ng pagkabuhay muli. So dito sa tatlo, ganun pa rin, nananatili pa rin na ang dalawa sa pag-ihip
ay ang pagkamatay at ang muling pagkabuhay ng lahat. Meron lang naidagdag, yung nafkatul faza, na dahil dito ay matatakot ang mga tao. Maaring immediately after nito, agad-agad mangyayari yung nafkatul sa'ak, yung pag-ihip upang mamatay ang lahat. Wa mimman dhahaba hadal madhab Ibn al-Arabi. At syempre, kabilang dito sa mga, kumbaga, merong ganitong pananaw, si Ibn al-Arabi, dahil nga si Ibn al-Arabi, di ba, malinaw na siya ligaw. Si Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, As-Safaraini, wa hujjatu man dhahaba hadal madhab anna Allah dhakara nafkat al-faza fi qawlihi, at ang dalil nila na mayroon pang pangatlo na pag-ihip na mauuna nga doon sa dalawa na mas malinaw sa mga dalil. Wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Suratul Namal verse 87. Chapter 27 verse 87. Na dito raw yung sinasabi dito ni Allah na alalahanin daw ang araw na kapag ang tambuli ay inihipan at ang lahat ng nasa kalangitan at lupa ay matatakot liban na lamang sa naisin ni Allah. Liban na lamang sa naisin ni Allah, na ibig sabihin hindi matatakot. Kamahtajju bi ba'd al-ahadith allati nassat ala anna an-nafakhat thalath ka hadith as-sur wa huwa hadithun tawil akhrajahu at-Tabari wa fihi thumma yunfakhu fi as-suri thalath nafakhat. Kabilang din sa ginagamit nilang dalil ay yung mga hadith na nababanggit dito na meron ng tatlo na pag-ihip. Halimbawa yung hadith sur na hadith na mahaba na iniulat ni Imam at-Tabari ni Imam at-Tabari pala. Ni Imam at-Tabari, at nababanggit dito yung mga salita, thumma yunfakhu fis suri thalatha nafakhat. At pagkatapos ay iihipan ang trompeta ng tatlong pag-ihip. Nafkatul faza, ang pag-ihip na magdudulot ng takot. Nafkatul sa'ak, ang pag-ihip na magdudulot ng kamatayan. Wa nafkatul qiyam li rabbil alamin. At ang pag-ihip na magdudulot ng mga tao ay tatayo para sa Panginoon ng mga nilikha. Amma istidlaluha bil ayatil lati tadhkuru nafkatal faza falaysat sarihatun ala anna hadhihi nafka thalitha. Pero yung aya kanina, kung babalikan natin yung suratu An-Namal verse 87, yung nafkatul faza na yon hindi naman malinaw na ito nga ay pangatlong pag-ihip. Id la yalzimu min dhikril haqqi tabaraka wa ta'ala lil faz'i alladhi yusibu man fis samawati wal ardi and the nafki fis suri an taj'ala hadhihi nafkatun mustaqillah. So yung aya na yon ay kumbaga magdudulot ng takot sa mga tao. Kumbaga hindi ito malinaw o kumbaga hayagan na tumutukoy na ito'y iba pa. Na ito'y iba pa na pag-ihip bukod pa doon sa nauna. Kasi yun yung mas malapit, di ba, yung unang pag-ihip. Walang malinaw na patunay na ito ay iba pa doon sa naunang pag-ihip. Fannafkatul ula tubzi'ul ahya qabla sa'kihim. Kasi maaring ang mangyayari na yung unang pag-ihip ay siya na rin yung magdudulot ng takot sa mga tao bago pa man sila mamatay. Fannafkatul thaniya tafsa'un nasu inda ba'thihim. At ganoon din kung ang nafkatul faza mangyayari pagkatapos, so maaring sila ay matatakot din matapos na sila ay buhaying muli. So either sa dalawa, di ba? Yung mas malinaw na pananaw yung dalawa, kahit ilan sa dalawa may kasamang faza, pagkatakot. Yung unang pag-ihip na mamamatay ang lahat o pangalawang pag-ihip na mabubuhay ang lahat, parehong matatakot dito ang mga tao. So mula doon ay pinaniniwalaan na ibang mga scholar na hindi hiwalay na nafka ang nafkatul faza. Bagkus ito ay katangian lamang ng nafka.
una man o ikalawa. Sinabi ni Ibn Hajar rahimahullah, la yalzimu min mugayarati sa'aki al-faza an la yahsula ma'an min nafkatil ula. So, sinabi ni Ibn Hajar, ng dalawang bagay na ito ay hindi nangangahulugan na hindi sila sabay na mangyayari kasama ng unang pag-ihip. Sa bagaman binanggit yung nafkatul faza, hindi yun nangangahulugan na iba pa nga ito o hindi ito sabay na mangyayari doon sa unang pag-ihip, yung nafkatul sa'ak. Waja'a fi tadkiratil Qurtubi, at iniulat mula kay Imam al-Qurtubi, wa nafkatul faza hiya nafkatul sa'ak. Sinabi ni Imam al-Qurtubi, ang pag-ihip ng pagkatakot, ito rin mismo ang pag-ihip ng pagkamatay. Lianna al-amrayn lazimayn laha, dahil ang dalawang bagay na ito ay magkaugnay sa isa't isa. Ang dalawang bagay na ito ay magkaugnay sa isa't isa. Ay fazi'u faz'an matu minhu, na sila nga ay matatakot ng takot na kamamatayan nila. Matatakot sila ng takot na kamamatayan nila. Amma hadithus sur, fahuwa hadithun da'ifun mudtarab, kama yaqulul hujja fi ilmi al-hadith Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa naqala tad'ifuhu anil Bayhaqi. So yung hadith kanina tungkol sa sur na meron nga itong tatlong hadith, ito ay hadith na daif, at si Ibn Hajar al-Asqalani nagsabi na ito rin ay daif, at si Imam al-Bayhaqi ganun din, iniulat niya ito bilang hadith na daif. Wa dhahaba Ibn Hazm rahimahullah anna nafakat yawmul qiyamati arba'a. So meron din nag-uulat 4. So mula kay Ibn Hazm 4 daw. Al-ula nafkatu imata. Ang una ay ang pag-ihip na magdudulot ng lahat ay mamamatay. Wathaniyatu nafkatu ihya. At ang pangalawa ay magdudulot na sila ay mabuhay. Yakumu biha kullu mayyitin. Mabubuhay sa pamagitan nito ng pangalawang pag-ihip ang lahat ng namatay. Wa yanshiruna bil kuburi wa yajma'una lil hisab. At babangon sila mula sa mga libingan at titipunin sila para pagtutuos. At ang thalitha, wa thalithatu nafkatu faz'un wa sa'ik. Pag-ihip ng pagkatakot at pagkawala ng malay. So, ibig sabihin, mawawalan sila ng malay matapos na sila ay mabuhay muli. Yafikuna minha kal ma'shi alayhi, kal mugshi alayhi. Kumbaga magkakamalay sila mula doon sa pagkawala nila ng malay, katulad lamang nung nawalan ng malay o hinimatay, katulad lamang ng hinimatay. Warabiatu, at ang pang-apat na pag-ihip, nafkatul ifaqah min dalikal gasya. Ito na nga, yung pang-apat na pag-ihip, yung pag-ihip upang magising sila mula sa kanilang pagkahimatay. So ito ay isang pananaw na hawak ng ibang mga scholar. Pero nga, kala Ibn Hajar ba'daan haka makalat Ibn Hazm, at naging komento ni Ibn Hajar matapos niyang mapag-aralan ang usapin nito doon sa iniulat ni Ibn Hazm. So sinabi ni Ibn Hajar, hada alladhi dakarahu min kauni as-sintain arba'an laysa biwadihin. Ang pagbabanggit nila na ito na 4, apat ay hindi malinaw. Hindi malinaw. Kasi dalawa lang naman talaga. So, dalawa na naging 4 ay hindi malinaw. Bal huma nafkhatani faqat. Bagkus ang malinaw ay dalawang pag-ihip lang ito. Wa waqa'a at-tagayur fi kulli wahidin minhuma bi'tibari man yastami'uhuma. So, yung bagay daw na ito, may pinagkaiba ito kung isa sa alang-alang kung sino yung makakarinig ng pag-ihip na ito. Fal'ula, yamutu fiha kullu man kana hayyan. So ito yung yung naging detalye ng 4 na yun . Yung unang pag-ihip, mamamatay ang sino mang buhay.
Wa yuksha ala man lam yamut mimman istatna Allah. Mimman istatna Allah. At yung hindi naman mamamatay, yung magiging exempted, exempt ni Allah, mawawalan lang ng malay. Wa thaniyatu yaishu biha man mata. Sa pangalawang pang-ihip, mabubuhay ang sino mang namatay, wa yafiku biha man gashiya alayhi, at magkakamalay ang sino mang nawalan ng malay, wallahu a'lam. So yung yung paliwanag pala na ito para dun sa kumbaga kinireconcile niya yung apat dun sa dalawa. Na kung tutuusin, dalawa lang talaga ito talaga na pag-ihip. Dalawa lang. So balikan natin ha. So yung una, yung mamamatay ang sino mang buhay. At ang sino mang, kumbaga, hindi mamamatay, kasi yung patay na, hindi naman yung mamamatay uli, di ba? At mawawalan ng malay ang sino mang hindi mamamatay na pahintulutan ni Allah na hindi mamatay. At ang pangalawa, ito na, yung pagkabuhay muli. At ang sino mang, yung mga namatay, mabubuhay muli, di ba? At sino mang nawalan lang ng malay na hindi naman namatay, ganun din, magkakaroon sila ng malay sa araw na yun ng pangalawang pag-ihip ng trumpeta. Alhamdulillah. So dito, sa sumunod na bahagi, alladina la yus'ikuna inda nafki fis-sur. Silang mga hindi mawawalan ng malay kapag inihipan ang trumpeta. So mula rito, alam na natin na sa pag-ihip nga ng trumpeta, mangyayari na merong mamamatay at merong mawawalan ng malay. Pero yung mga patay na sa panahon ng pag-ihip ng trumpeta, mananatili silang patay, syempre, sa unang pag-ihip. Pero sa pangalawang pag-ihip, mabubuhay lahat sabay-sabay. Mabubuhay lahat ng sabay-sabay. So ngayon, akhbaran al-Bari Jalla wa ala anna ba'da man fis samawati wa man fil ardi la yus'ikuna indama yus'iku man fis samawati wa man fil ard. Ipinabatid sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na merong ilan na nasa kalangitan at lupa na la yus'ikun indama yus'aku man fis samawati wa man fil ard. Hindi sila mawawalan ng malay. Merong mga hindi mawawalan ng malay na kabilang sa mga nilalang na nasa kalangitan at lupa. Yung Surah Az-Zumar, verse 68, chapter 39, verse 68, وَنُفِكَ فِي السُّورِ, at iihipan ng trumpeta, فَسَئِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, at mawawalan ng malay ang sino mang nasa kalangitan at lupa, إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ, liban na lamang sa naisin ni Allah, na hindi mawawalan ng malay. Ito rin yung aya kanina. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَعْيِينِ الَّذِينَ أَنَاهُمُ الْحَقَّ بِالْإِسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. So merong mga scholar, kumbaga, nagkakaroon sila ng iba-ibang mga pananaw kung ano ba talagang tinutukoy sa إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. So merong iba't ibang mga pananaw. Ilan ba yung nabanggit dito? So merong 4. Bababa pala yung paliwanag dito. Merong 4 na dahilan. Merong 4 na tinukoy na dahilan. O kumbaga 4 na pananaw pala. 4 na pananaw kung sino tinutukoy na illa man sya Allah. Yung una dito, yung pananaw ni Ibn Hazm, fadahaba Ibn Hazm ila annahum jami'ul malaika. Ang tinutukoy dito na hindi mawawalan ng malay ay ang mga anghel, lahat-lahat. Ang mga anghel, lahat-lahat, hindi sila mawawalan ng malay. Pangalawang pananaw, enumerate muna natin, dahaba Muqatil, wa gayrahu ila annahum Jibrail, wa Mikail, wa Israfil, wa Malakal Maut. 4 lang. Si Jibril, si Mikail, si Israfil, at ang Malakal Maut. Sila lang. At doon naman sa pangatlo na pananaw, dahaba Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ila anna al-murada bihim alladina fil jannati min al-huril in wal wildan. Sabi ni Imam Ahmad, ng kanyang pananaw, ang mga tinukoy na hindi mamamatay
ay yung mga nasa paraiso, kabilang dito yung mga hurul in at ang mga wildan. Yung mga wildanum mukhalladun, yung mga bata na nasa paraiso na maglilingkod sa mga mananampalataya na papasok sa paraiso. At pang-apat na pananaw, waqad janaha Abul Abbas al-Qurtubi, sahibu al-Mufahim ila Syarhi Muslim. So si Abul Abbas, yung author ng Al-Mufhim pala, Al-Mufhim ila Syarhi Muslim, ang kanyang pananaw, ila anna al-murada bihim al-amwat kulluhum. So tinutukoy dito na hindi mamamatay ay ang lahat ng mga patay na. So hindi sila maapektuhan ng sur. Posible nga talaga na hindi sila mamamatay kasi patay na sila. Likawnihim la ihsasa lahum. Ang dahilan dito ay wala na silang pakiramdam. Fala yasikun, at hindi sila mawawalan nga ng malay sa panahon na ito ng pag-ihip sa trumpeta, na mawawalan ng malay ang lahat ng nasa kalangitan at lupa, liban na lamang sa naisin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So balikan natin yung pananaw ni Ibn Hazm rahimahullah. So ito nga yung mga anghel ang tinutukoy niya. Fadhaba Ibn Hazm ila annahum jami'ul malaika. Ang tinutukoy daw dito ay lahat ng mga anghel. Lianna al-malaikata fi i'tiqadihi arwahun la arwaha fiha. So, meron silang kumbaga pananaw si Ibn Hazm at yung iba pang humahawak sa ganitong pananaw. Kasi mga anghel ay arwah. Tinutukoy silang arwah. At wala silang arwah. Dahil dito wala silang arwah, wala silang kaluluwa. Kasi sila mismo ay, kumbaga, kaluluwa. Fala yamutuna aslan. At dahil dito hindi talaga sila mamamatay. Ibig sabihin dito nila, parang mahirap ipaliwanag na sila ay kaluluwa. Kasi, kumbaga, wala naman itong malinaw na batayan tungkol dito. Kumbaga, maaring ang gusto nilang sabihin dito, hindi sila katulad ng tao na may physical na katawan o jinn na ganun din, na mayroong katawan. Wa hadha alladhi dhahaba ilayhi min anna al-malaikata la yamutuna la yuslimu lahu o la yaslamu lahu. Ang mga naniniwala na mga anghel ay hindi mamamatay, hindi rin sila, kumbaga, la yuslamu lahu, hindi rin sila magiging, kumbaga, 100% na, kumbaga, tama sa kanilang pananaw, na hindi na sila makukwestiyon o kaya ay masasabi na maaring mali ang kanilang pananaw. Falmalaikatu khalqun min khalqillahi tabaraka wa ta'ala. Ang mga anghel ay kabilang sa mga nilikha ni Allah. Wahum abidun marbubuna makhurun. At sila ro ay mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumusunod sa kanilang Panginoon, marbub at makhurun. Sila ay, kumbaga, sumusunod lamang kay Allah. Pinangingibabawan sila, pinamamayanihan sila ni Allah. Nga khalaqahum, nilikha niya sila, wa huwa qadirun ala imatatihim wa ihyaihim. At si Allah ay may kompletong kapangyarihan na patayin sila o buhayin sila. Kaya yung sabihin man natin na sila ay arwah at hindi sila mamamatay dahil wala silang ruh, si Allah, kahit sinong gusto niyang mamatay, ay mamamatay. Kahit wala pang kaluluwa yun. Kahit wala pang kaluluwa. Wa kathabata fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin. Napagtibay sa sahih mula sa iba't ibang mga ulat na sinabi, inna Allaha idha takallama bil wahyi akhadha al malaikatu minhu mithlu al ghasha. Na tuwing nang si Allah raw ay nagsasalita ng kapahayagan, ang mga anghel ay pinangingibabawan ng damdamin o nararamdaman nila na para bang mawawalan sila ng malay. At sa isa pang ulat, idha sami'atil malaikatu kalamahu saiku. Kapag naririnig ng mga anghel ang salita ni Allah, nawawalan sila ng malay. Fa akhbara fi hadal hadith
annahum yas'ikuna sa'qal gashi. So nababanggit sa hadith na ito na sila nga inawawalan ng malay, hinihimatay, fa idza jaza alaihim sa'qal gashi jaza alaihim sa'qal maut. Kung maaari mangyari sa kanila ang pagkawala ng malay, maaaring nga rin mangyayari sa kanilang pagkawala ng malay dahil sa pagkamatay. Kung pwede silang mawalan ng malay dahil sa pagkahimatay, ay maaari rin silang mawalan ng malay dahil sa pagkamatay. Alhamdulillah. So ito yung usapin na ito. Tutuloy natin yung iba pang mga pananaw. Kung sino ba ang mga hindi mamamatay kapag inihipan na ang trompeta. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.